Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba palakpakan po natin si Lord ngayong umaga? And kasama pagpalang linggo po sa ating lahat na nandito kayo. And welcome po sa ating Sunday service. Palakpakan nga po muna ulit natin si Lord. Medyo nakakakaba po. Nakikita niyo po ako sumasayo, pero iba po yung kaba na nandito kapag nasa harap ka. So, today po is second Sunday of the year po. 2 weeks na po yung lumipas, pero still, nandito po tayo ulit para po patuloy na magpasalamat at magpuri po sa ating Diyos sa buhay. And lumipas po yung isang linggo, 2 linggo na nag-start na po yung pasukan, nag-start na rin po tayo pumasok sa mga work natin at natapos na po yung halos ilang buwan po na celebration po natin mga holidays. Pero still, nandito po tayo para magbalik na pasasalamat at pagpupuri po sa ating Lord. And nag-start na po ba tayo mag-isip kung paano po tayo magle-level up para po sa gawain ng Panginoon? Meron na po ba kayong naisip kung paano po natin mapapakita na nag-level up po tayo? Sabi nga po ni Pastor Eric last week, mas mabuti pong simulan po natin yung taon natin ngayon na nakikita po natin sa sarili natin na kaya po natin mag-level up para po magbalik na pagpupuri at pasalamat sa Panginoon. Meron na po ba kayong mga nasalihan na pwede po kayong mapakita na kung paano po natin i-serve ang Lord sa pagpapagitan po ng level up? Nakasali na po ba kayo sa kung gusto niyo po mag-MC, pwede po kayo magpalista kila Tita Tess. Kung gusto niyo po maging dancer, pwede po kayo sumali. At kung gusto niyo po sumali sa youth, pwede rin po as long as wala pa po tayong asawa at mga anak po. Sa mga elders po, sumali po tayo. Nang sa gayon po hindi lang po tayo uma-attend, pero po nagkakaroon po tayo ng part sa ating ministry po. And so, yun po, pwede ko po ba makita yung mga ngiti po ng bawat isa? Parang nalulungkot po tayo. Second Sunday pa lang po ng taon, pero parang kalulubog po agad tayo. No? Ngiti nga po tayong lahat. Pakita niyo po yung magandang smile po ng mga lola at lola natin, mga tito at tita natin. No? And yun po, i-ready po natin yung puso at isip po natin kasi today, ngayon po ay hindi po para sa atin, kundi para po sa araw ng Panginoon po. And so ayun po, inaanyayahan ko po tayong lahat na magsitayo po and ihanda po natin yung puso at isipan po natin kasi ngayon po tayo po ay babalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon at sisimulan po natin ito sa isang panalangin po. Good morning po sa lahat. Tayo po yung mga tumigit. Saan po natin sa panalangin. Blessed are you, our Lord. Mapasalangit hanggang dito sa lupa. Ikaw ang aming Diyos na buhay at banal, pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming amang Diyos na nagbibigay sa amin sa lahat ng bagay. Kaya wala po kami dapat gawin kundi purihin ka, mahalin ka, sambahin ka. O Panginoon, maraming salamat po sa pagbitbit sa amin. Last year hanggang dito, maraming salamat po. There's times na ang struggles at saka trials ay napakabigat, pero alam po namin na kasama namin kayo at napagtagumpayan po namin ito. Lahat po yun ay naging kalakasan namin ngayon. Maraming salamat po. So today, Panginoon, we ask for a new testimony, Panginoon. Lahat ng trials namin, Panginoon, gawin niyong mapagpalang testimony, Panginoon, sa aming buhay. Upang habang pinabahagi namin ito, Panginoon, maging kalakasan ng bawat isa, Lord.
Maraming salamat din po sa mga challenges ng mga nakaraan namin, Panginoon, na pinahintulutan niyo po sa buhay namin. Maraming salamat din po sa mga setbacks dahil ito po ay nagbigay ng breakthrough sa buhay namin, Lord. Panginoon, dalangin po namin na patuloy niyo po kaming samahan by your grace, sa iyong biyaya, Panginoon, at upang araw-araw namin mapagtagumpayan ang aming mga suliranin sa buhay, Lord. At sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy po namin kayong pupurihin, sasambahin, Panginoon, itataas ang iyong banal na pangalan sa buhay namin. Kaya sa mga oras na ito, kayo po ang manguna sa bawat aming mga awit, ang aming mga dasal at pagsamba sa inyo. Kayo rin po ang manguna at maghawak, Panginoon, Holy Spirit, ang magbigay sa amin ng guidance at wisdom at magbukas sa aming puso at isipan upang ang iyong mga salita na ipapahayag ng iyong lingkod ay maging makapangyarihan sa aming buhay. Lord, for this day at the coming days, Lord, inaalay namin ang sarili namin sa inyo. Kami ang maging magsilbing person ninyo dito, Panginoon, na naway habang nakikita kami ng bawat isa, kayo po ang naitataas. Kaya sa mga oras nito, Lord, buksan niyo po ang langit sa amin at kayo po'y manahan sa aming pagsamba. Lahat ng ito'y dalangin namin, Panginoon. Kami nagkakaisa at ito'y pinapahayag namin sa aming puso at isipan na, Lord Jesus, you are our Lord and our Savior. Ito po ang aming dalangin namin. In the name of Jesus Christ, we say Amen. Amen. Itaas nga po natin ang ating mga kamay sa Panginoon ngayong umaga. Nagsambit ka ng pasasalamat ng papuri, pagdakila sa ating Diyos na buhay. Lalayan mo siya ng pagsamba dahil siya kailangan. Hallelujah. Pray ka, Panginoon. We pray
magpuri at sumamba sa Panginoon ngayong umaga. Amen! Ala, naubos ba ang energy nila? Isa pa! Magpupuri tayo sa Panginoon ngayong umaga. Amen! Hallelujah! God, you are good and your mercy enduring forever.
natin dito habang nagpe-praise and worship. Pero still, si Lord po ang ating pahinga. And may gusto lang po akong i-share na story. Sino po dito nanonood ng K-drama? So, good. May napanood po kasi ako nitong nakaraang araw po. Ang title po is Crush Hero. And yung story po is about sila po ay mga superhuman, may powers po sila. Yung isa po ay lumalakas po kapag may hawak po siya na malaking pera. Yung isa po ay mas lalong lumalakas po yung telekinesis power niya po. Yung kaya niya po papagalaw yung mga bagay kapag po mataas yung calories niya. Yung isa naman po is kapag po nakakainom po siya ng alcohol, kaya niya po tumagal sa kahit ano, like sa pader po. And yung isa po is para po siyang lava girl, may umano pong apoy sa kamay niya. Pero nakuha po siya ng kalaban. Tapos, yung isa pong bida is, kaya niya pong mag-time travel. Tapos, moving forward po, may tumatak po sa aking linya doon na ang nagsabi po doon is yung time traveler. Tapos, ang sabi niya po doon, in Korean po, pero sa English version na lang po, kasi hindi po ako marunong mag-Korean. Pang-sound nila lang po ang kaya po. So, ang sabi po doon ay, may kausap po siyang pulis, kasi pulis po yung time traveler na yun. Ang sabi niya po doon ay, there is one thing in the world that's worth more than money. Sa tingin niyo po, ano po yung mas mahalaga na bagay kesa po sa pera? Sikat po. Pero po, sabi po doon sinagot po niya doon ang sabi niya po ay, time po. Isa po yung oras po. Kasi po, totoo po naman yun, di ba? Mahalaga po talaga si Lord sa buhay natin, pero mahalaga rin po yung oras. Kasi po, habang hinahabol po natin yung pera, yung success po sa buhay natin, minsan po, may mga nakakalimutan po tayong gawin sa buhay natin. Doon po yung, kasi po, yung oras po, mabilis po lumipas, kaya hindi na po natin kayang balikan. Sabi po sa Psalm 19, Chapter 19, verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ang pera po ay kaya po natin kitain muli. Gagastos po tayo, pero kaya po natin kitain muli. Mahirap po, pero alam po natin na yung pera is bumabalik po sa atin. Pero po yung oras, once na lumipas na po, hindi po natin kayang balikan. Hindi naman po uso ngayon yung time travel. Kung meron po gano'n, siguro po, kikita ng malaki yung makaka-invento doon. Pero po, ngayon po, gamitin po natin na tama yung oras. Mag-prioritize po natin unang-una ang Diyos. Sundan po natin na sa family po, magkaroon po na tayo ng time para mag-bonding po tayo sa mga kasama natin po sa buhay. And, syempre po, wag po natin kakalimutan na paglingkod po sa Panginoon. Sabi nga po talaga ni Pastor last week, simulan po natin ngayong taon, ngayong 2026, na mag-level up, i-ignite po natin yung puso natin sa paglilingkod. Wala naman pong masama kung nahihiya po tayo, pero itatak po natin sa isip po natin na deserve po ni Lord ng maparangalan po. Kasi ang dami pong pagpapala na binibigay sa atin ni Lord sa ating studies, sa ating work, sa financial, sa kung ano pa po yung mga pagpapala na ginagawa natin si Lord. Pati na rin po sa araw-araw na pamumuhay natin na iniingatan tayo at ginagabayan tayo ni Lord. And matutunan po natin na yung bawat araw po ay ibigay po natin sa mga bagay na may eternal value po sa buhay natin. Kasi po, ito po, yung paglilingkod po natin ito, dadalhin po natin ito hanggang sa maging, paano ba? Maging abo, or kung mamatay man po tayo, kasi darating naman po talaga yung oras na yun. Kaya ngayon, simulan po natin na huwag po natin kalimutan na patuloy na magpasalamat at balik ng papurit pagsamba sa Lord na sinasamba natin ngayon. And
ngayon po umaga, let us give our time po na fully to the Lord na hayaan po natin na si Lord kumausap at mauna sa ating buhay. Simula po ngayon, isipin po natin na si Lord lang po talaga dapat ang ating sinasamba. And siya rin po hayaan natin na magbigay ng daan sa buhay natin sa bawat araw na dadaan ng araw. So, ayun po, palakpakan nga po muna natin si Lord. So, nakakaba po talaga, pero si Lord po ay kasama ko ngayon. So, ayun po, amen po. Ngayon naman po, dadako po tayo sa mahalaga rin po part ng ating gawain. Dahil gusto po natin magbalik ng pasalamat sa Lord. Ngayon po, ihanda rin po natin offering po natin at ang puso natin. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palapakan po nga natin ang ating Diyos na buhay. Kaya ganyan ang mga anak ng Diyos na buhay. Dapat laging masaya. Yung isa sa mga sekreto, ato turo ng Bible na ang taong palangiti ay sabi niya, ay laging maayos ang muka at hindi halata sa edad. Amen po ba? Amen. At sabi nga ng ating MC, unang taon, unang tatahakin natin, landas na kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Sabi na ating pastor, kabumay na kanina, live it up. Yun po talaga dapat. Kung ano man mga nakapastate, kung nakarang taon, 2025, kalimutan natin yun. Hakapin natin kung anong nasa ating karama. Amen po. At lagi ko pong nababanggit, lagi po natin umpisan sa salita ng Diyos. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon sa oras na to. Matatagpo natin sa Kawikaan 16, verse 1 to 3. Sabi po rito, ang mga balak ng isipan sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tamang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh lamang ang nakakatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Amen po ba? Amen. Kapag ang Diyos ang nagsabi, sigurado po yun. Amen. At itong sinulat, isa po tayo sinulat ng isa sa pinakamatalinong tao, si Haring Solomon. Diba? Pinanghawakan niyo yun at nakatitiyak po tayo magtatagumpay. Ang sekreto po ng tagumpay, nababasahin kung paano natin sumunod sa salita ng Diyos. Kapag nasunod po natin ang tama ang sinasabi ng salita ng Diyos, lalo na ngayon 2026, Enero, subukan po natin. Sabi nga niyan, live it up. Try po natin kasi isa po yung salita ng subukan mo. Isa po sa, kaya po kung nandito sa inyong harapan, na tayo sa biyaya ng Panginoon, yung salita ng gano'n, subukan mo. Subukan mo maging tapat ka sa Panginoon. Diba? Subukan po natin. At nanggaling mismo sa Malakias 3:10 kung natatandaan mo, sabi ng Panginoon po. Subukan po natin ang hindi po masama yung salitang tao lang po. Pasensya na po kung medyo yung salita po, yung bang subukan talaga natin. Try natin na, hindi dahil sa gusto natin pagpalain, subukan natin na talagang makasunod tayo sa Diyos. Hindi problema ang pagpapala, hindi mo problema yan. Kukunin na lang natin yan. Ibig sabihin, nandiyan na yan, ihulog na lang ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor Ed, sa Busto, sabi niya, ang Panginoon ay atat na gusto na tayong pagpalain. Ang problema, sa ating sa batis natin, siguro hindi pa nakikita ng kanyang handa. Diba, nakakatuwa isang pamilya, at nakakatuwa, na-inspire pa yung sa Bustos po kasi, pahuna ko na sa Pastor Ed. Maitas ang Panginoon. Sabi ni ang gusto po kasi nagtalo ko sa mag-aircon. Nakakatuwa kasi may isang kapatid na tayo dito na pamilya na hindi ko napapanggitin kung sino. Para lalo siya pagpalain. Kung sinabi ko namin na gano'n, mag-aircon ko, sabi sa akin, sabi ko 4.5 aircon. Bago yung tumating, hindi po siya, kanya-gaya, hindi dalawang isip. Sige din sa magkano, magkano.
Sinabi ko yung presyo at ibinigay niya po ng cash. Di ba nakakatuwa? Di ba? Sabi ko, nakakatuwa, di ba? Sabi ko, sana dumating ang panahon na ako rin, na pagdating sa Panginoon, wala nang isip-isipan ng misa kasi tayo pag nagkakaloob. Iniisip na, saan kayo napupunta yun? Siguro kayo din. Huwag na ako natin problemahin yun. Basta gawin po natin ang pinapagawa ng Panginoon tulad ng ginawa ng tao na yun. Pagpalay po, kasama na kanyang pamilya na wala ko siyang dalawang isip na bumili po kami nung nakaraan. Binigay sa akin ng cash sa ordinaryong tao. Baka isang taon din natin kitain yun. Pero nakakatuwa, basta sa Panginoon, isa sa legacy ng ating founder, Pastor Bimin, basta sa gawain, tulong ako. Kaya po natin yan, nandyan ang Diyos. Tulad ng sinabi ng 16, ang lahat na paplanuhin natin ngayon, tiyakin po natin na kasama natin ang Diyos. At sa paglakad natin, kapag nakabase tayo sa salita ng Diyos, sisiguradin ko po sa inyo, wala pong magbabagsak, wala pong pwedeng gumalaw sa iyo. Diba? Kasi bakit? Kasama natin ang Diyos. Sabi nun, kung kasama natin ang Diyos, sinong laban sa iyo? Amen. Kaya po tayo pa ay tumayo. Ipapanalangin po natin ang ating mga ipagkakalo. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, Panginoon, salamat po sa oras na ito, Panginoon, sa pribiliyo, sa iyong oras, sa iyong presensya, Panginoon, na kami kayo paghahandog ng walang pag-aninlangan sa iyong harapan, Panginoon. Dalayan po namin lahat, Panginoon, na ito po'y maging kaluguran sa iyong buhay at banal mong pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming mga tinatangkilik, Panginoon, sa aming mga negosyo, munting negosyo, at sa mga nag-iisip, Panginoon, nagpaplano, Panginoon, sa taong ito, Panginoon. Dalayan po namin lahat ng pagsama mo. Sinabi niyo po sa iyong masalita na kung kami po magtitiwala sa iyo, at ilalagay po namin sa iyong makapangyarihang kamay ang lahat ng aming mga plano sa buhay. Tinitiyak niyo po sa amin na kami po'y magtatagumpay dahil kayo po ang aming kasama. Lord, salamat po. Ibinabalik po namin sa iyo ang napakataas na papuri at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang po tayo sa Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Makikayo po kayo sa akin para sa pagbabasa ng banal na salita. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng John 15, 1-9. John 15, 1-9. Okay. Ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at ang kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi nagbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga
lamang kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napapangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad. Last verse, kung paano inibig ko ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Salamat po. Welcome po natin si Pastor Venus Gamma. Amen. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa oras nito tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, kanina, bago ako namin, naramdaman po natin lahat ang presensya ng Lord. Amen? Pag nararamdaman natin ang presensya ng Lord, parang may kapangyarihan na lumalabas sa ating katawan, na kahit ang katawan natin ay nanghina, tayo po ay lumalakas. Kaya nakikita po natin, the Lord is good. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord is good. At sabihin mo ulit, iniibig ka ng Diyos. Tayo na namin. Father God, pinupuri ka po namin, sinasamba ang dakilang pangalan ng Panginoon. Sapagkat kung wala ka, O Diyos, ay wala kaming nagagawa. Kung ano man po yung mga nagagawa namin kabutihan, ano man po yung nagagawa namin na may katapatan, hindi po kami yung Panginoon, kundi Ikaw na nagtuturo sa amin. Kaya salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin at patuloy kami na maglilingkod sa iyo hanggang sa Ikaw po ay dumating. Sa oras na ito kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Gamitin mo po mightily ang iyong kabanglingkod. Buksan mo po ang bawat puso, isipan ng bawat nakikinig. We pray thee, Father God, na magpinigit po ito sa aming buhay upang magamit namin sa aming pamumuhay. Sa iyo ang kapugihan, sa iyo ang kadakilaan, ikaw ang aming pinagmamayabang sa lahat ng oras. Sa pangalan ng Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Pwede na po tayo po at ulitin po magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Bagong taon. Di ba? Nagbabago ang taon. Nakalipas ang year 2025 at ngayon ay year 2026. Okay. Nag-level up. Pero tatandaan po natin mga magulang at kapatid, sa isang taon ay marami napapaloob na buwan. Ano yung buwan na napapaloob sa isang taon? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nagbabago pang buwan. No. Cycle po ang buwan. January to December, balik ulit sa January. Pero ang taon ay nagbabago. Sa buhay po natin mga magulang at kapatid, sa buhay po natin, lagi natin tatandaan, ang paglilingkod po natin sa Panginoon ay dapat tuloy-tuloy. Pagkatapos, tuloy-ulit. Nagbubunga, naglaletala. Kailangan tuloy-tuloy, hindi humihinto. Sapagkat pagdating ng panibagong taon, may bago na naman sa buhay po natin.
Nakukuha niyo po. Kayo po, kailangan nasa Christian, kailangan natin mag-level up o magbunga. Sa ating nabasa sa Bible reading po, mga magulang, mga kapatid, sabi nga ni Kuya Nes nung kanina, masarap, maganda na umpisan po natin sa salita ng Diyos. Dudugtungan ko po. Mas masarap na umpisahan natin ipamuhay ang salita ng Diyos. Amen! Ipamuhay ang salita ng Diyos. Doon po sa nabasa natin sa John 15, 1-9, ipinapakita ng Lord, ito po ay isang kwento, patalinhaga, na ipinapakita ng Panginoon. Kaya ubas, kasi bakit ang ubas? Kasi kung tinignan po natin, ang ubas po ay maraming bunga. Sa isang tangay ng ubas ay napakaraming bunga. Hindi katulad ng ibang putas. Magkumpul-kumpul man sila, pero hindi kayang ubasan ang ubas. Napakadaling ng Lord mag-isang po. Amen? Magbunga. At isulagyan natin tatandaan. Apart from Him, we can do nothing. Kung wala si Jesus, sa buhay natin ay wala tayong magagawa. Hindi mag-level up ang buhay natin. Hindi magbubunga ang buhay natin. Kaya kailangan natin lagi kay Jesus na nanatili. Mag-umpisa tayo sa salita ng Diyos, nakasama si Jesus sa ating buhay. At I'm sure, tayo ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Kaya po ang ating pag-aaralan, dito po sa aklat po ng John 15, 1-9, ang topic po natin ay productive Christian. Kristyanong namumunga. Namumunga. Kasi bakit? I'm sure lahat kayo na narito ngayon ay may bunga. Amen. Kasi kung Kristyano ka, nagbubunga ka. At patuloy na magbubunga, sabi ng Bible, magbubunga ng sagana. There more than fruit. Magbunga tayo sa lahat ng aspito ng ating buhay. Kristyanong namumunga. Lahat ng Kristyano ay namumunga. Ang pamumunga po ay ito ay tumutukoy sa isang mananampalataya na ang buhay ay nagpapakita ng mga katangian, gawain ni Kristo o mga turo ni Kristo at magtubay ng banal na Espiritu. Kaya kailangan po natin sa buhay po natin para mag-level up ang ating buhay, manatili tayo kay Kristo at kailangan natin ang banal na Espiritu sa buhay po natin. Amen! Hindi po tayong magbunga ng peke lang. Ang bunga na galing sa Diyos, kay Jesus, ay totoo. Naniniwala po ba kayo? Sapagkat totoo si Kristo eh. Kaya kung ikaw ay nakakabit kay Kristo, ang bunga mo ay totoo. Ang bunga mo ay totoo. Kaya nga, ikaw ang isang tao na kay Kristo, siya po ay masaganang nagbubunga, lalo na sa ating pamumuhay at paglilingkod. Alam niyo po, masarap po maglingkod sa Panginoon mga magulang. Masarap maglingkod. Bakit? Pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi ka putalo. Walang talo sa paglilingkod sa Panginoon. At yung paglilingkod natin sa Panginoon, sa pag-attend sa mga Bible study, hindi po yan nasasayang. Amen! Kaya ikaw na narito ngayon, mapalat ka sabagat narito ka. Talpakan po natin ang ating isa. Pag-aaralan po natin ngayon, mga katangian ng isang Kristyanong namumunga. Kita po natin ang ito, sana? Napakagandang tingnan. Alam niyo po ba mga magulang at kapatid? Masarap tingnan ang maraming bunga. Amen. Masarap tingnan ang napakasalang ng bunga. Kawili-wili. Kaaya-aya sa patingin ng maraming tao. Kaya ang isang Kristiyano na patuloy na bunga, kaya-aya ka sa paningin ng maraming tao. Mga katangian ng isang Kristiyano na bunga. Okay, number 1. Una, pananatili kay Kristo. Abiding in Christ.
po mga magulang at kapatid. Marami namang bumula kay Kristo eh. Hindi nila pinapaniwalaan si Kristo ay Diyos. Pero ang buhay nila nag-level up din. Namungunga rin. Amen. Mga unbeliever sila. Pero ang katotohanan, makikita po natin ang totoong bunga kung tayo nakakagawa ng kabutihan. Ang bunga po natin ay totoo. Sapagkat totoo ang ating sinasamba. Kaya nga ang sabi rito, pananatili kay Kristo, abiding in Christ, ang patuloy, ang pananatili kay Kristo, ito yung patuloy at malapit na relasyon at koneksyon kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananatili kay Kristo ay isang usapin na dapat ikaw ay may relasyon sa Diyos, may relasyon ka kay Kristo, at mayroon kang koneksyon. Amen. Kaya ngayong koneksyon natin, ang mga tao na may relasyon, yung mga anak ng Diyos, pag ikaw ay anak ng Diyos, may relasyon ka sa Kanya, pagpapalain ka ng Lord. Tama. Pagpapalain ka ng Lord dahil may koneksyon ka eh. Sa gobyerno lang, pag may koneksyon ka eh, napakalapit mo eh. Sa mother leader na lang. Sa mga barangay. Pag malapit ka sa mother leader, ang buong pamilya mo may ayuda. Tama! Dahil may relasyon eh. Malapit laging nag-uusap. Pero yung hindi kilala, wala. Kaya dumikita tayo sa mother leader natin. Ganon din po sa Lord. Pag may connection ka sa Lord, nandun yung protection sa'yo ng Lord. Amen. Pagpapalain ka ng Lord. Bakit? Nananatili ka sa Kanya. Ang relasyon mo, nandun ang relasyon at mayroon kang koneksyon. Sa gobyerno lang pag may koneksyon ka. Malapit ka sa mga general, malapit ka sa mga soldador, sa lahat, pag ikaw ay may negosyo, may koneksyon ka. Hindi ka matulina. Patuloy ka. Ganun, alam mo po sa Panginoon, dapat ganun po tayo. Ang relasyon at koneksyon sa Diyos, ito ay patuloy sa papanalangin natin. Sa pagbabasa ng Kanyang salita. Kasi kung kailan tayo nanalangin, kung kailan tayo nagbabasa ng salita, lalo tayong lumalapit sa Diyos. Kaya ikaw ay pinagpapala. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpapala ka na. Amen! Pinagpapala tayo! Pag ako nagluluto ng gulay sa bahay, hindi ko naman kaagad naiisip yung mga kapitbahay ko eh. Ang una kong naisip na bigyan, ito mga anak ko. Bakit? May relasyon ako sa kanila at may kondisyon sila sa akin. Mga kaibigan ko, yun ang una kong ganun din ko sa Panginoon. Pag anak ka ng Diyos na nanatili ka sa Kanya, may kondisyon ka, may protection ka sa Lord. Ganun po. Kaya mga magulang at kapatid, ang sabi ng John 15:4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbumunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Pag-uusapan natin sa susunod yung ano itong mga bunga. Kasi ang akala natin, pag ikaw ay maayos o ilang nagbumunga. Titignan po natin ang mabuting mga magulang at kapatid. Bakit natin kailangan dumikit sa Panginoon? Bakit natin kailangan sumipsip sa Panginoon? Bakit kailangan natin magpakyut sa Panginoon? Masarap ang pakyut sa Lord. Bakit? Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen! Sabihin mo na kung ano ang gusto mo. At ibibigay yan ng Lord, malaki man o maliit. Kaya kailangan mo may connection sa Lord at may relasyon para lahat ng pagpapala ay makuha mo sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya ang nakakaalam ng mga nangyayari. Alam ng Diyos, siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen. Hindi tayo maliligaw pag nasa Panginoon. Di ba tayo pag pumunta tayo sa ibang bansa?
May mga ano tayo, tourist guide. Amen! Baka maligaw tayo. Totoo yun. Dito pa lang sa Pilipinas, mayroon na eh. May mga nagtuturo sa atin, may nagagaya sa atin. Pinapakita lang po sa atin ng Lord. Mga magulang at kapatid. Pag ikaw ay nananatilig kay Kristo, mamumungak talaga sa lahat ng kaspito ng iyong buhay. Siya ang nakakaalam mga nangyayari, alam niya ang bawat solusyon ng ating mga pangangailangan. Alam na Diyos ang bawat solusyon ng ating pangangailangan. May pangangailangan kayo? Ngayon? Hindi alam niya ng katabi mo. Maaring hindi alam ng katabi mo, pero alam ng Diyos. Tama! Ikaw po yan, alam mo ba yung problema ni Kuya Ma? Hindi. Ikaw yung Kuya Ma, alam mo ba ang problema ni Kuya Ma? Pero alam mo ng Diyos. Alam mo ng Diyos. Ayan. Alam mo ng Diyos kung gusto mo na mag-asawa. Amen. Alam ng Diyos ang bawat problema natin, kaya pag ikaw ay nananapilig kay Kristo, may relasyon ka sa Panginoon. I am sure magpapalaking ka ng Lord. Magbubunga ka at mag-level up ang buhay mo. Nakasama ang Panginoon. Kaya nga mga magulang at kapatid, alam niya ang bawat solusyon ng ating pangailangan. Binibigyan kami ng Diyos pag kami na natili kay Kristo. May direksyon ang buhay natin. Kahit maraming problema, kahit maraming pagsubok, may direksyon ang buhay mo. Pero pag hindi ka na natili kay Kristo, kahit ikaw na ang pinakamayaman na tao, marami kang ari-arian. Pag walang Kristo, walang direksyon ang buhay mo. Wala kang assurance of salvation. Kaya mapahal po tayo para pangalaman natin. Ang nanatili kay Kristo ay may direksyon ng buhay. Kahit maraming problema, kahit maraming pagsubok, tama ang tinatahak natin. At alam naman natin, pag may direksyon ng buhay natin, alam natin ang pupuntahan natin. Dadalhin ka ng Diyos sa masaganang pamumuhay. Pag sinabi kong masaganang pamumuhay, hindi lamang ito maraming pera. Ang kasaganahan ng buhay ko ay hindi nakabase sa maraming pera. Ang kasaganahan ng buhay, kung anong mayroon ka, pasaganahin ka ng Diyos kung anong mayroon ka, magiging kuntin ko rin. May kapayapaan ka sa iyong buhay. Amen. Parang ganito lang po. Katulad ng babae mo lalo. Amen. Ang tanong lang ng pera niya, yung hawak niya, yung binigay niya sa Panginoon. Masaya siya po. Kaya ang kagalakan po, ang kasiyahan po ng tao ay kay Kristo lamang. Si Kristo ay tapat sa akin ng Panginoon. Tapat at tapat sa akin ng Lord. Pastor, pag ako ay Kristo, okay lang. Dapat kailangan din po natin gumawa sa Panginoon. Kasi faith without work is dead. Ang pananampalataya, wala kang kalapang nagawa ay patay. Amen! Pag ikaw ay nasa Panginoon, ang bunga po natin ay mga totohanan. Ang ating pamumunga po ay mga totohanan. Amen! Ang bunga natin ay nakikitang pure. Hindi po ito plastic. Yung buhay na, yung pagpapakita natin ng kabutihan, hindi po plastic ito. Kundi yung pagpapakita po natin ng kabutihan, ay galing po ito sa Panginoon. Kaya na ang bunga mamaya, makikita po natin, may example ang mga. Kaya na purihin po ang Panginoon. Yung po ang number 1, mga katangian ng isang Kristyanong namumunga, kailangan, ano? Abiding and wise. Nananatili kay Kristo. Pangalawa, pagkakaroon ng bunga ng banal na Espiritu. Dapat ang isang Kristiyano ay may bunga ng Espiritu. Hindi bungang para. Dapat may bunga tayo ng Espiritu. Pag ikaw ay isang Kristiyano, gusto mong mamunga, kailangan may padal ka ng Espiritu. Nandun sa iyo yung bunga ng Espiritu. Sabi doon, pagkakaroon ng bunga ng banal na Espiritu. Ito yung pag-uugali na dapat na makita sa isang Kristiyano. Yung bunga ng Espiritu. Sa isang Kristiyano yung daw ang dapat makita. Yan. Ang sabi ng Galatians chapter 5, 22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyataga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinanhunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Pag-ibig! Amen! Ang pag-ibig daw
Walang limitasyon, pagmamalasakit at paglilingkod sa Diyos. Ganun naman pag-ibig. Walang limitasyon ng pag-ibig. Tuloy-tuloy. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito yung walang limitasyon. Walang patuloy. Kaya pag nagmamahal ka sa Panginoon, mayroon kang love sa iyong kapwa. Hindi magbabago ang ugali mo dahil sa pagmamahal. Dahil ang Diyos po ang unang nagmahal sa amin. Pangalawa, kagalakan. Ang kagalakan ng joy, isang malalim na kasiyahan sa anumang sitwasyon. Malalim. Inuulit ko na kasi, ano nga naman tayo? Alam niyo naman, siyempre ang salita ng Diyos nandiyan yan. Kailangan natin i-review. I-review. Kasi alam ko, may examen tayo pagkatapos nito. May mga pagsubok tayo. Hindi exam tayo ng mga pagsubok. Ay kailangan natin mag-review para makapasa tayo sa examen sa mga pagsubok sa history natin. Kaya i-review natin ito. Love, joy. Ang joy isang malalim na kasiyahan sa anumang sitwasyon. Dapat may kasiyahan kahit may problema ka, kahit may pagsubok ka, kaya kailangan mayroong kang kagalakan. At ang pangalawa ay pangatlo, kapayapaan. Ang kapayapaan ay pangloob. Dapat iwasayan dahil sa tamang relasyon sa Diyos. May tama kang relasyon sa Diyos. Sabi ko nga sa iyo, meron kang kapayapaan sa panloob at pagmamanipis ito sa Diyos. At marami pa ito kung isa-isahin ko. Kapayapaan, katyagaan, kakayahang mag-iis sa mga pagsubok, problema, karamdaman, kabaitan, pagpapakita ng kabaitan at mabuting kalooban. Kabutihan, pagpapakita ng kabutihan at pagsunod sa utos ng Diyos. At ito ang matindi, katapatan, faithfulness. Pagiging tapat sa mga pangako. Kunti kong bibigyan ko ito ng kunti ng paliwanag at example ng katapat. Alam niyo po mga magulang at kapatid, minsan sa katapatan po natin, minsan hindi, yung sinasabi kong walang bunga, hindi nagbunga. May mga minsan nagkatapat tayo sa Panginoon, pero yung gusto natin makuha, hindi nangyayari. Nabibigo tayo. May isa pong kwento. May isa pong hari, may anak siya na prinsipe. Ngayon itong prinsipe ay gusto niyang ipakasal. Kaya nag-announce ang kaharian sa lahat ng kababaihan na kung sino ang gusto magpakasal sa prinsipe, mga prinsesa pumunta po sa palasyo ngayon. At ang sabi ng hari, nag-usap ang hari at ang prinsipe, ganito ang gawin mo. Bigyan mo sila nag-iisang hotel, patutubuin nila yan. Ganun nga ang ginawa ng prinsipe. Lahat ng pupunta ng kababaihan, mga prinsesa, mga kanya, na kababayan, magaganda lahat. Kung isang doon, lumaki ng nayon sa ting babae ng kasama nila. Mga magulang at kapatid, dumating ang panahon sabi ng prinsipe sa mga babae, alagaan yung mabuti ang butihan, patubuin niyo at pabulak-bulakan niyo. At pag yan ay nagbulaklak na, dahil niyo sa akin, kuha niyo po ang katapatan. Itong babae na taga-nayon, dinilig niya ang kanyang buto na ibinigay sa kanya ng prinsipe, hindi tumutubo. Hindi tumutubo. Dinala niya sa puso, hindi rin tumutubo. Sabi ng babae sa kanyang nanay, hindi na ako pupunta doon. Sa kaharian, sapagat wala naman akong may papakita. Sabi ng nanay niya, pumunta ka sapagat yun ang katotohanan. Naging tapat ka, dinilig yung buto mo, yun hindi tinubo at hindi namulakla. Tingnan niyo mabuti. Lahat pumunta na sa kaharian. Lahat ng mga prinsesa, mga tanyag na kababaihan, may mga dalang bulaklak, lahat sila. Sabi ng prinsipe, ang gaganda ng bulaklak. Umipod siya. Nung tumakat niya si Memo sa isang babae, nung taga-nayon, may dalang paso, na walang bulaklak. Ang sabi ng prinsipe, ito ang aking pakakasalan. Ha! Nagtaka ang lahat!
kanyang prinsipe, bago ko ibigay sa inyo ang buto, pinakuluan ko muna ito sa inyo. Pinakuluan ko muna ito at namatay para hindi tumubo. Kaya yung mga dala nyo ngayon, mga plastic. Gumawa sila ng paraan para ipakita sa hari. Pero ang katapatan ko ay hindi nasusukat kung ikaw ay nagbubunga. Kundi ang katapatan ay nasusukat na kain sa puso natin. Kalapakan po natin. Siya ang pinakasalanan sa atin. Kaya mga magulang at kapatid, ito yung pinapakita sa atin ng Panginoon na pagkakaroon ng bunga. Ang banal na Espiritu lamang ang magbibigay sa atin ng bunga. Kung ikaw hindi mabait, magiging mabait ka. Amen. Kung ikaw ay hindi mabuti, magiging mabuti ka. Mayroon kang pagbabago, maglilibilak ang buhay mo. At ang Espiritu, ang banal na Espiritu, ang bunga ng Espiritu ay nasa iyo. Walang makakahadlan ka. Kahit gusto mo man hadlangan, hindi mo kaya hadlangan. Kasi ang banal na Espiritu ay makapangyarihan sa lahat. Kaya kung tataka kung bakit tayo rito eh. Amen. Pero hindi natin hindian ang Diyos. Hindi natin hindian ang Espiritu ng Panginoon. Pag tinawag ka ng Diyos na maglingkod, maglingkod ka sa Panginoon. Yun po ang pangalawa. Yung karakteristik na dapat pag-uugali ang makita sa atin ng Diyos. Ito yung magpapakita, yung bunga daw ng Espiritu, ito yung magpapakita ng ilaw sa ating katauhan. Tama! Babaguhin ka ng banal na Espiritu eh. Magkakaroon ka ng bunga, kaya ikaw ay mag-iilaw. Mag-iilaw. Mag-iliwanag ka. Mag-aapoy ka. Ito ang kagandahan eh. Alam mo po ba ang isang Christian ay nag-aapoy? Grabe ang kanyang pananampalataya. Kaya na, mga magulang at kapatid, kailangan natin yung bunga ng Espiritu. Ang kandila daw, pag may apoy, pag hinipan mo, namamatay. Tama. Pero ang sulo, pag hinipan mo, nag-aapoy. Amen. Dapat ganun daw ang ating pananampalataya. Kaya kailangan natin yung katapatan sa Panginoon. Tapat sa Panginoon, may nakakapita ka man kung wala. Maging tapat tayo sa Panginoon. Sapagkat kahit hindi man tayo nakikita ng ating mga magulang, hindi man tayo nakikita ng ating mga manager, hindi man tayo nakikita ng mga namumuno sa atin, may Diyos na nakakita sa ating mga ginagawa. Amen! Siya ang ano natin, supervisor. Okay. Number 3. Pamumuhay ng matuwid at may kabanalan. Dapat daw makita sa isang namumunga na Kristiyan, yung karakteristik niya, ay dapat namumuhay siya ng matuwid at may kabanalan. Righteous living. Pagpapakita ng kaibahan sa kultura ng mundo. Pag sinabing righteous ka, may kabanalan ka, dapat yung Kristiyano, naglilibil ang ating buhay. Nag-iiba tayo. Amen. Hebrews 12, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Pastor, hindi na ba ako pwede mag-video okay? Pwede ka mag-video okay. Kasi mundo yan eh, sabi, hindi po. Ang sinasabi dito, yung takbo ng mundo. Amen? Yung kasalanan ang tinutukoy nito. Sabi rito, pagpapakita ng kaibahan sa kultura ng mundo. May kultura ng mundo eh. Ang kultura ng mundo ay kapahamakan. Pero ang kultura ng Diyos, ang kultura ng kalangitan, ay mapupunta ka dun sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Ganun po ang kultura. Kaya kailangan po natin pagsumikapan na mamuhay ng matuwid at may kabanalan. Ang sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal,
Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. At ito ang utos ng Diyos. Pag nag-utos ang Diyos, anong dapat natin gawin? To obey. Kailangan natin sumunod. Amen. Kaya kailangan po natin talaga, huwag nang umayo sa takbo ng mundo ito. Sabi na ang matuwid na pamumuhay ay nagbubunga ng kabanalan. Pag ikaw ay bumuhay, may righteous living ka, nagbubunga ito ng kabanalan sa buhay mo. And then, ang kabanalan ito, yun ang maglalayo sa ating sa takbo ng mundo ito. Ilalayo ka talaga eh. Yun ang mismo magsusupirit sa iyo. Tama, nakukuha niyo po? Gusto nyo gumawa ng masama, hindi ka naman katagawa. Dahil mumuhay ka na sa matuwid at ang kabanalan na ito sa iyo. Siya na mismo maglalayo sa iyo. Kahit kung gusto mo ba pumunta sa kasalanan, hindi ko nadadaliyo. Dahil nandun sa iyo ang righteous living. Ang kabanalan ito ang nagdalayo sa atin sa takbo ng mundo ito. Ang bunga ay mamumuhay tayo sa bagay na espiritual na hahantong sa buhay na walang hanggan. Dati, masaya tayo sa mundo. Ngayon, saan tayo masaya? Dito. Masaya po ba tayo? Masaya ba tayo nagpupuri? Masaya ba tayo nagbibigay? Masaya ba tayo na sumasamba? Masaya ba tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Masaya tayo sa Panginoon. Kaya purihin ko ang Panginoon. Alam niyo po, mga magulang at kapatid. Sabi nga ni Kuya Bimen, nabasa ka na rin, maligo na. Sa paglilingkod ko sa Panginoon, walang limitasyon. Amen? Ako, pag tumanda ako, hindi na ako makalakad, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Ang paglilingkod sa Panginoon ay maraming bagay. Panalangin. Kaya itong mga elder, mga kasama ko, hawak-hawak ka lang kami ng kumain. Pag dumating ang panahon, pumusta ka na ito. Anong ginagawa mo? Nag-pray, hindi ba masaya? Nagbubulo lang ay. Kasi, alam niyo kung mga magulang at kumatid, masaya po maging Kristiyan. Masaya po maglilingkod sa Panginoon. Walang katumbas ang paglilingkod sa Panginoon. Ito yung pinakatunay namin na kayamanan na hindi alam ng maraming tao. Ang akala ng maraming tao ang paglilingkod sa Diyos ay isang kalugian. Ang paglilingkod sa Diyos ay kayamanan. Sapagat ang sabi ng 1 Corinthians 15:58, hindi nasasayang ang ating paglilingkod. Ang pagpunta mo rito, ang pagpupo mo dyan, ay hindi yan nasasayang. Kaya ito nga pala. Amen. Kaya anong darating ito? Magkakaroon tayo ng gandang church. Walang nag-iimin. Gusto nyo ba magkaroon ng magandang church? Malaki! Alam mo, minsan na nag-iinip ako eh. Gising naman ako pero hindi ba ako? Nakika ako. Halimbawa sa pagkakagi ako, minisip ko talaga yung ministry natin. Nakita ko yung ano natin. Ang ganda ng church. Buti, hindi katulad ng iglesia ng church ng may tusok. Buti, hindi ganun eh. At nakita ko sa gilid, sabi ko, may sa gilid ng church natin, parang nakita ko may yung pag may namamatay, doon pinaglalamayan. Sabi ko, ganda naman ng church natin. Hindi na tayo mga problema. Pag may namatay, doon na ilalaga, nandun na mga Kristyano. Hindi, nakita ko parang, yung plano kasi sa mga nagulang pa, magkaroon ng clinic, ganyan. Para yung may mga donation ng gabot, doon na tayo pupunta. Yun ang nakita ko eh. At tumikinang yung ang problema, nag-ising ako, pinagkatawag, ay nawala ng ko eh. Sabi ko, sayang, hindi na tuloy. Pero alam niyo po, mga magulang at kapatid, yung ipinapakita sa atin, mangyayari po ba? Mangyayari po ba? Amen. Mangyayari. Sapagkat yung ang gusto ng Panginoon. Ang bunga ay magmuhay tayo sa mga bagay na espiritual na hahantong sa buhay na walang hanggan. Okay, pang-apat. Mga katangian o characteristic ng isang magunang Kristyano. Paglilingkod na may pagpakumbaba.
Hindi lang basta napag-ibig ko. Paghiling ko ng may pagpakulo. Sapagkat sa panahon ngayon, maraming naglilingkod. Kakumpetisyon ng dala. Maraming naglilingkod na puro silos. Comparison. Kinukumpare. Ang dapat sa atin, pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ang lalabas sa ating mga labi ay hindi dapat against sa bawat ministers, kundi lahat ay papuri sa Panginoon. Listo, more action. Hindi tayo mabunga, kundi dapat namumunga. Amen! Sabi ko lang yun, parang kayo mo na mag-ibig. Hindi tama. Kaya kailangan natin paglilingkod na may pakumbabaan. Pag ikaw ay mapakumbabang lingkod, kalulugdan ka. Ng iyong mga kamangagawa, magiging mapayapa ka, masaya ka sa iyong paglilingkod, kaibigan mo na. Mahirap po isang pastor, isang lingkod na may kaawat sa church, may katambuhan. Maglibig po tayo. Manunga po tayo. Dapat hindi na tayo balat. Dapat anong balat natin? Leader. Amen! Totoo yun! Kasi akala natin, sila ang ginagamit sa'yo para bumagsak ka. Pero mismo ginagamit ka rin eh. New Year's, new me. Sabihin mo sa katabi mo, bagong taon, bagong ako. Hindi bagong ikaw. Kasi tayo nakatingin sa iba. Tama! Ang paglilingkod natin ay hindi dapat nakabasa sa katabi mo. Ang paglilingkod mo ay dapat sa iyo. Makinig kayong mabuti. Alam niyo po mga magulang at kapatid. Minsan may kinakainisan tayong tao. Pero kinakainisan natin, naglilingkod. Tama. Ito na nainis, puro kasalita. Baguhin po natin. Pagbunga po tayo. Libre na po tayo. New Year's, new me. Sabihin mo na siya sa akin muli. New Year's, new me. Kaya yun po ang dapat natin gawin. Paglilingkod na may pakumbaba. Service and humility. Ang paggamit natin ng mga kaloob na may pagpakumbabang puso. Totoo po yun. Alam niyo po, sa aking experience, matagal po sa paglilingkod ng Panginoon. Ang kadalasan po na nagkakaroon ng selos, kadalasan po nagkakaroon ng problema ay sa music ministry. Kanya kayo, sa music ministry. Doon lagi nagkakaroon ng tampuhan. Kaya salamat sa Diyos dahil may mga schedule na kayo. Tama! May mga schedule na kayo. Doon talaga eh. Kasi nakaranasan ko yan eh. Na-experience ko. Lalo na kung atap ka tumugtog at hindi ka pinatayo. Hindi ka muna. Doon na kung nagkakaroon. Continue. Ang okay lang sana kung ikaw lang. Hindi siya nagdadamay ka. Level up. Magbunga. Kailangan po natin mga magulang at kapatid, yung paglilingkod na may pagpakumbaba. Walang silos, walang competition, walang comparison. Bago niya tingnan ang iba, sarili niyo muna ang kanyang tingnan. Bakit? Ang kaligtasan ko ay personal, individual. Alam niyo po mga magulang at kapatid, ako di bali, I'm pleasing God. Minsan, may kami mga pastor minsan nagkakaroon po ng tawag doon sa paglilingkod sa Diyos, minsan nagkakaroon ng sabay-sabay na paglilingkod na gawain. Minsan simple gusto mo nang puntahan kaya hindi na kaya minsan.
Kasi siyempre mapipresyo ka. Piliin mo kung anong gusto ng Diyos, hindi ng iyong katabi, ng iyong kamanggagawa. Kung ang inang sinabi ng Diyos, dahil kung nagkakaroon ng play, sundin mo. Nakukuha niyo po. Di ba ba? Pasok na po yun. Di ba kayo umatin kayo paglingkod? Minsan may mga part na may nagigaya sa inyo. Party, out of town, marami pang iba. Ito ang gusto kong sabihin. Ano ang pipiliin nyo? Ano ipa-priority niyo? Sa gawain na. Kaya kayo na nariyan, kalapakan niyo po yung mga sarili. Kalapakan po. Mas pinili mo. Amen. Mas pinili mo. Kaya purihin ko ang Panginoon. Okay. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 8, kaya nga dahil kayo'y hinilang ng Diyos, minamahal niya at pinipili para sa Kanya, dapat kayo'y mahabagin, mabait at mapagpakong, baba, mainahon at mapagtiis. Masarap po ang nagpapakumbaba. Ang sabi ng Bible, sa aklat po ng Santiago, Santiago yun eh. Ang nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon. Amen. Tataas ang Panginoon. Pero pag ikaw ay naman taas, kaya kapag ako narinig sa pulpito, hindi ako nagtataas ng tao. Bakit? Una, hindi sila papapalain. Hindi sila papapalain. Pangalawa, maaring mawala kasi ayaw ng Diyos, nagtataas tayo ng tao. Gusto ng Diyos, itaos mo ang Diyos sa buhay niya. Nakukuha niyo po ang gusto kong sabihin. Kaya kailangan natin marunong tayo magpakumbaba. Sa pagkasalita natin, pinag-isipan natin, natataas ka ang Diyos. Hindi po masama ang magbuli ng tao. Hindi po masama na ano ka sa tao. Pero tatandaan natin, we are not praising men, but we are praising God. Kung gusto mo umunlad, gusto mo pagpalain ang katabi mo, ang kamanggagawa mo, itaas mo ang Diyos sa buhay niya, hindi siya. Hallelujah. Number 5. Pagiging epektibong saksi o effective witnessing o effective witness. Laging may pagkakataong para ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Mga magulang at kapatid, ito yung characteristic ng isang mabungang Kristyano. Epektibo siya. Epektibo siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Ibig kong sabihin, gumagawa siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Sabi rito, nagpapatotoo ng mga ginawa ng Diyos sa buhay niya. Ang tanong ko, may nagawa bang kabutihan ng Diyos sa inyo? Dito, may nagawa bang kabutihan ng Diyos sa inyo? Dito, meron ba? Dito, mahina. Dito, marami ba? Maraming nagawang mabuti sa atin ng Diyos. Dapat bilang isang saksi, iti-testimony po natin yan. Anumang oras, anumang sitwasyon, sa kaklase mo, sa katrabaho mo, sa lahat ng kakaharap mo, nag-level up tayo, namumunga po tayo. Okay. 2 Timothy chapter 4, verse 2. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himugin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Alam niyo po, proud po ako sa Panginoon. Hindi ko ito, kung may dapat ako yung pagmalaki ko ang nandiyan po ang anak ko, minimituran ko siya, dinidisyan ko siya. At may adopted son din pa ako sa Kuya Jan. Pag kami ay nag-uusap, hindi ko lamang sila tinuturuan sa mga bagay na salita ng Diyos. Kundi sinasama ko sila sa mga ginagawa. Gusto ko makita nila. Discipleship, hindi ito sa paglalim sa salita ng Diyos. Tama lang ang lumalim ka. Pero kung lumalim ka man, dapat more action.
exercise the Word of God. Ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Yun ang hindi ko nalilimutan ngayon. Ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Effective witness. Kailangan natin mag-disciple, kailangan natin mag-mentor. Bakit? Kung gusto po natin dumami ang church, mag-mentor po tayo, mag-disciple tayo, unahin natin yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, pag nadala natin yan, sabi ko sa iyo, itong chapel na ito, mag-extend pa tayo. Eh siya, ang ko sa iyo sa Maris, sa pamilya pa lang ni Ate Pena. At pinailang anak mo, yung ako mo. Totoo yun. Anak pa ni Ate Lerna. Ang dami ko ng mga anak-anak doon. Talagang go-an multiply eh. Yung mga anak ni Kuya Nelson. At alam nyo, ito ang pinakamaganda. Alam niyo po, lahat naman ng outreach natin pinagpala ng Panginoon. I'm sure. Kaya naman kasi ay nakikita ko sa Manisa. Dati ang mga buhay nila, grabe talaga. Isang kahig, isang tuka. Ngayon, isang kahig. Walang tuka na. Maraming tuka. Pag nagpa-Bible study kami kila Apler na, proud ko sa Panginoon. Kumain na kami. Meron pang kanta ni Sharon. Ibalot mo. Ibalot ka. Eh, grabe, ano? Ibig sabihin, umuulat, nagpupuma. Hindi sa Amen. O si Kuya Nelson, pag nag-testimony yan, matindi. Ang mga anak niya na pinag-aaral, ano naman tuwa ni Kuya Nelson? Kuya Nelson, pinatas ko sa buhay mo si Diyos, ang Lord ha? Hindi ikaw. Napakagaling ni Lord! Tama! Lahat tayo. Kaya nga sa buhay natin, dapat mag-effective po tayo, maging effectivong saksi. Ipangaral natin ang salita ng Diyos. Mag-mentor tayo, mag-disciple tayo. Sabi nga, sa may gusto, maraming paraan. Sa ayaw, may kwento. Malapit na po ako. Sa isang lugar may isang maliit na simbahan. At ang isang obispo, pare, nagpadala ng pare, doon para makikod, sanayin na yun. At itong pare na ito, dahil bago ang pinadala doon, di pa niya alam, di pa niya gamay kung ang mga diskarto para mabuhay. Alam niyo po mga magulang at kapatid, pag ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi talaga nawawalan ng persecutor. Mayroon talaga. Pero ang persecutor mo, ang tagapunan mo, pagpapala sa iyo ng Lord yan. Amen! Pagpapala sa iyo ng Lord yan. Kasi bakit? Hindi ka magmamalaki sa buhay mo. Sila ang nakakakita ng mali. Ito ang kwento ngayon. Itong pare, gando na. Laging may nakatingin sa kanya sa katapat ng kanilang, may bahay doon sa tapat ng simbahan ng kanilang. Laging nakikita nitong kapitbahay ng simbahan, itong lalaki nakikita niya, everyday, ang father, nagsasampay ng duster, nagsasampay ng, ay yung ano ginagamit ng bagong panganak, ano ba yun? Diaper na ngayon eh. Ha? Lampin! Magamit ng bata! Pwede yun! Sabi ng katabing bahay, nagklasa na isang eskwadra. Hanggang umabot, lagi niya nakikita yun. Lagi. Nagduda na ngayon. Talagang naisip ng tao marami. May tinatago ito sa padre sa kanyang simbahan. May babae kung may anak eh. May mga... Ngayon, nagsumbong siya ngayon sa obispo. Pumunta sa obispo. Lumuwas ng bayan. Obispo. Sabi nito, yung pare namin doon, puntahan niyo po. Kasi may ibang ginagawa. Hindi na ayon sa kaluban ng Diyos. Sabi nito, ganun ba?
Sabi ng brother, sige, isasama ko yung mga sir. Pupuntahan namin, pero kaya ano ko sila isusurprise ko. Pumunta na sila kanina. Atok sa bahay. Knock na. Who's there? Pasok! Sabi ng pare, dagutan! Naglalaba! Sabi, pare, ano itong nababalitaan ko? Nasaan yung tinatago mo? Nasaan ang anak mo? Ha? Sabi ni Father, wala na kang sila nagsabi. Ito, may kasama ako. Ilabas mo na! Nariyan ko yun ng pare. Tinigay mo. Alam mo po, obispo, sabi ni Father, itong mga ninalabahan ko po, ay kumukuha ako doon sa ibang bayan. Pumupunta ako sa ibang bayan, hindi ko sa, kasi nakakahiya dito sa, natin, sa katabing, kasi dito sa bayan natin. Kumukuha po ako ng labahin. Naglalaba po ako. Para may kitain po ako. Kasi, magbabayad tayo ng bells. Wala na akong budget matter. Kaya itong ginagawa ko, ay para po sa Panginoon. Nagpapalag po ang gusto kong sabihin. Mga pastor, mga lingkod ng Diyos, maglago na lang kaya tayo. Alam niyo, hindi po. Pinagpapala po kami ng ministry dito. Mapalad po ang mga pastor dito, mapalad po ang mga lingkod dito, sapagat nakita natin, pinagpala tayo nung bispo rin para pakanakin ang Panginoon. Amen! Hindi ako napabintangan, nagpayat na naglalaba ng duster, naglalaba ng mga ng bata para kumita. Para kumita. Grabe na. Mga magulang ang pagkakataon. Sa buhay po natin, masarap po maglingkod sa Panginoon. Kaya sabi ko sa anak ko, anak, huwag mong pababayaan ang negosyo. Ibinigay ng Diyos sa iyo yan. Gamitin mo para magpaglingkod ka sa Panginoon. Nakita ko pa yung isang anak ko si Darwin. Darwin. Ang anak ko, ibigay natanda ko sa paglilingkod sa Panginoon. Kung may, sabi ng Bible, Joshua 4:12, as for me, me and my household, we will serve the Lord. Mga magulang at kapatid, magbunga tayo ng sagana. Ito, sa ating operation. Alam mo po ba, ang lala, maraming pagsubok, maraming problema. Pinagsad ng pagsubok at problema sa pangunguna po niya ang kilala. Financially. Pero bakit hindi nagigiba lala? Hanggang ngayon kilala sa merkado. Hindi nasira ang quality. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi nasira ang quality. Kaya sa paglilingkod natin, mga magulang at kapatid, lagyan natin ang quality. Amen! Lagyan natin ang quality. Ang paglingkod sa Panginoon ay hindi ganito lang, hindi ganyan lang, hindi basta-basta, makaraos lang, kundi may quality. Ang lala po ganun. Kaya hanggang ngayon, buhay mo. Kahit kami ay gumagapang sa financial, maraming pagsubok. Pero ang Diyos nandiyan at malapit na kami makarating sa bahay. Kahit may pagtitiis, may kahirapan, pero hindi ka mababayaan ng Diyos. Ang Diyos ng Diyos ng record! Hebrews 13:5, hindi kita iiwanan, hindi kita mababayaan. Kaya sa buhay ko natin individual, magpatuloy tayo sa Panginoon. Natapos natin ang taon, bagong taon na naman, pero ang buwan ay hindi po ito natatapos. January, February, cycle, patuloy at patuloy tayo na maglingkod sa Panginoon hanggang tayo ay kunin ng Lord. At masarap po ba dito sa Lord na ikaw ay namumunga, na nanatili kay Kristo, nasa bunga ng banal na Espiritu. Pag
paglilingkod na may pakumbabaan. Totoo ka sa paglilingkod mo. Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay ko natin. Kaya mga magulang at kapatid, level up. Magbunga po tayo. Mag-productive po tayo. Productive Christian po tayo. Konklusyon. Ang ating mga bunga ay hindi gawa ng sarili natin. Tama? Amen. At pamimigay doon natin. Kaya kung tayo nakakagawa at inaari mo yun, no, huwag mong gagawin. Kung ikaw ay tinatayo ng Diyos, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kagalakan, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng katapatan, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pag-ibig, love, joy, and peace, goodness, faithfulness, ang Diyos ang nagbigay sa iyo na. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. Ang sabi ng 1 Corinthians 1:1, kung may dapat kang ipagmalaki, sino ang dapat natin ipagmalaki? Ang Diyos. Dapat natin ipagmayabang ang Panginoon. Sabi po, ang ating mga bunga ay hindi gawa ng sarili nating pagsisikap lamang, kundi likas na pamumuhay na nakasinto kay Jesus Christ at sa patnubay ng banal na Espiritu. Kaya sa paglilingkod po natin, kailangan po natin na nanatili kay Kristo at may patnubay ng banal na Espiritu. Pag nandiyan ang niya, sabi ko sa inyo, magbubunga tayo ng sa Kanya. John 15:6. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hiniram ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Kailangan na nanatili. Sa cycle ng buhay natin dapat hindi nawawalang bunga. More fruit. At manatili ang inyong bunga sa gayon. Ang anuman hingin ninyo sa Ama sa ating pangalan ay ibibigay niya. Ibibigay ng Lord. At ito ang matindi. Sa John 15:8, napaparangalan ang Ama kung kayo'y masaganang namumunga. Anong sabi? Paano napaparangalan ng Ama? Pag kayo ay masaganang namumunga. Hallelujah. At sa kayo'y magiging alagad. Magiging alagad ka lang pala ng Panginoon. Ang requirements, masagana, at kayo'y magiging alagad. Wala, hindi ko punahin yan, ay lagad. Kaya mga magulang at kapatid sa aming pagtatapos. Lagi natin talaga. Sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan natin, sabi ni Pastor, level up. Amen? Hindi kundi sa lahat ng aspito ng ating buhay. Ang pinakabaganda nga ay pag-level up natin muna sa atin ay yung karakter po natin. Amen? Huwag natin iwawala ang paglilingkod sa Panginoon mayroon pa kami. Sabi ng Bible sa Matthew, mapalad ang mga nanganak papakumbaba sa magkat makikita nila ang Diyos. Gusto ba natin makita ang Panginoon? Gusto ba natin makita ang Panginoon? Amen. Mga magulang, mga kapatid sa Panginoon, isang bagay na ang sabihin ko sa inyo. Hindi ko kayo bibigyan ng false hope. Ang paglilingkod sa Panginoon ay pagtitiis. May kahirapan. Marami pang bigaditong nangyayari. Pero mga magulang at kapatid, pag ikaw ay tunay na Kristiyano na namumuna sa Panginoon, I believe, alagad ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, hindi kanya pababayaan. Sa oras ng iyong pangangailangan mo, God will provide. Sa paglilingkod mo, God will provide. Karunungan man yan. Katalinuhan man yan. Hingin mo sa Panginoon, God will provide. Kaya this year, 2026,
lagi natin damin ang presensya ng Diyos sa ating paglilingkod. Ibalik natin sa dati nating pag-ibig sa Panginoon. Laging magkapuy ang ating pananampalataya. Mag-level up pa ang ating pananampalataya. Palakpakan po natin ang Diyos. Masaya po ba tayo sa Panginoon? Ang lahat ng masaya ay tumayo. And hindi na tayo mag-praise and worship. Ngayon, ang gagawin po natin, gagamitin natin ang ating mga labi. Sino rito ang may labi? Sisigaw na lang po tayo ng hallelujah at salamat, Panginoon. 1, 2, 3! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Kaya natin ang aming dalawang kamay. Tayo po ay mananalangin. Father God in heaven, thank you so much. This morning, Lord, kami po ay pinagpala mo ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, hindi po namin kaya ang buhay kung wala ka. Kaya nga sabi mo, apart from you, Lord, wala kami magagawa, Panginoon. We can do nothing. Salamat sapagkat ang buhay po namin ay nakaugnay sa iyo, Panginoon, na nanatili kami sa iyo. At alam namin, at ang iyong mga salita ay nananatili sa amin. Salamat sa karagdagang karunungan, katinunungan sa oras na ito. Ito ay magamit namin sa aming pamumuhay bilang isang tunay na Kristyano na patuloy na nagsumikap na makasunod sa iyong kalooban. Pagpalain mo kaming lahat. Patuloy natin ilitas ang ating dalawang kamay sa ngalan ng Ama na may likha ng lahat ng bagay. Sa ating Panginoon sa Kristo na tagapagligtas na natapos sa krus ng Kalbaryo. Sa banal na Espiritu na siyang nag-aaliw at nagtuturo, humayo tayo na may kagalakan na galing sa Panginoon. Maraming po salamat o Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen.